Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Limang bagong suspect sa pagsabog sa Zamboanga International Airport, kabilang ang isa pa sa mga nasawi, tinukoy ng PNP. Bagyong Esther, nagbabanta sa Hilagang Luzon. 200 bahay sa Katmon, Malabon na sunog. Mga residente nawalan ng tirahan, umaapila ng tulong. Department of Pathology and Laboratory ng Makati Medical Center nasunog. Isang AUV, sinalpok at kinaladkad ng isang tren. 3 miyembro ng isang pamilya at katiwala nila, sugatan. Mga aspin o asong Pinoy, binigyan ng libreng gupit at masahe. Ilang batang ulila, personal na tinuruan ng basketball ng Phil-Am NBA head coach ng Miami Heat na si Eric Spoelstra. At libo-libong fans dumagsa sa Kapuso Night sa Cebu. On-screen at real-life couple Marian Rivera at Dingdong Dantes, pinakilig ng husto ang mga kapusong Cebuano. 2, 3! Mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. Bahagyang lumakas ang bagyong Esther habang tinutumbok nito ang Batanes. Huling namata ng bagyong Esther sa may bandang Basco, Batanes. Nakataas pa rin ang public storm warning signal number 1 sa Cagayan, kabilang ang Babuyan at Calayan Islands, Apayao, Kalinga, Abra, Ilocos Provinces, Northern Isabela at Batanes Group of Islands. Huli nga itong namata ng Pag-asa 100 kilometro timog silangan ng Basco, Batanes. May lakas ito ng hangin umabot sa 55 kilometro kada oras at kumikilos sa bilis na 11 kilometro kada oras pakanluran, Hilagang Kanluran. Dahil sa masamang panahon, 2 biyahe ng Sea Air mula Maynila patungong Batanes ang nakansela. Wala namang pasabi ang iba pang airline kung magkakansela rin sila ng biyahe. Samantala, 3 buwan lamang daw magsisilbi bilang OIC ng Pag-asa si DOST Undersecretary Graciano Yumol. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacheda, sasailalim sa reorientation ng ahensya, particular na ang Weather Division. Pero hindi pa matiyak kung sino ang permanenteng papalit kay Yumol bilang hepe ng Pag-asa. Si Yumol ay isang propesor at direktor sa UP National Institute of Geological Sciences. Siya rin po ang OIC ng Philippine Council for Industry and Energy Research and Development. Isa po siya sa mga pinangalanang outstanding teacher ng Metrobank Foundation noong 2001 at isa rin po sa 10 outstanding young men for science and technology noong 1996. Ang sinibak namang si Director Prisco Nilo binigyan ng bagong trabaho para gumawa raw ng special studies. Tinanggal ng Pangulo sa pwesto si Nilo dahil nabigo raw ang Pag-asa na makapagbigay ng babala na tatama sa Metro Manila ang bagyong Basha. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Mahigit 200 bahay na sunog sa barangay Katmon sa Malabon. Tumagal ng 5 oras bago naapulang apoy. Si Cedric Castillo, naka-alerto 24. Wala nang nagawa ang lalaking ito kundi manood na lamang habang nilalamon ng apoy ang halos buong sitio Gulayan, Barangay Katmon sa Malabon. Sa di kalayuan, nagkumpula naman ang iba pang residente sa pangpang ng sitio, nakamasid din sa naglalagablab na apoy. Mag-aalas 12 ng hating gabi nang magningas ang apoy sa di pa matiyak na dahilan. Agad iniakyat ang alarma sa Task Force Charlie. Ilang metro mula sa mga nagliliyab na yero, bakal at kahoy, kitang-kita ang mabilis na pagkalat ng apoy. Nahirapan ang mga bumbero sa pagpasok sa lugar. Makitid at pahirapang maisampa ang mga truck sa tambak ng lupa na nagsisilbing kalsada papunta sa sitio. Kasi po nagkaroon tayong problema dahil nakita ho natin yung Katmon ho, under construction po to. Wala hong yung mga fire trucks ho natin hindi makakapag-penetrate. Problema rin po yung mga fire truck ho natin hindi makagad makaigib dahil yung daan nga po halos parang one way lang. Naghihintayin po para makapag-maneuver ho. Naagapan naman ang apoy sa opisina ng Piskalya ng Malabon. Tumagal pa ng 5 oras bago tuluyang naapula ang sunog. Wala namang naiulat na namatay pero sa paunang taya ng Bureau of Fire Protection, mahigit 200 bahay ang naabo.
Halos mapuno ng evacuees ang covered court malapit sa sitio. Ang mga nasunugan, nagkasya na lang muna sa biskwit na ipinamigay. Karamihan, wala nang naisalba, kundi ang saplot sa kanilang katawan. Anak ko. Yun lang ang ano ko doon sa bahay. Wala talaga, wala akong mag-bit-bit kahit damit, isang damit. Saan po kayo tutuloy ngayon? Saan kayo tutuloy ngayon? Ngayon, dito lang kami. Sigawan po yung mata ko. Tapos umalis na po kami. Sana po matulungan niyo po kami mga nasunugan. Cedric Castillo, naka-alerto, 24. Sa kabila ng malaking pinsalang dulot ng sunog sa Katmon, Malabon ang mga residenteng nasunugan, wala pa rin balak na iwanan ng kanilang mga nasunog na bahay. Si Dano Tingkungko, naka-alerto, 24. Kitang-kita sa videong ito ang lawak ng pinsala ng sunog sa Sitio Gulayan, Katmon, Malabon kagabi. Dahil sa sunog na umabot sa Task Force Charlie, tanging yero at semento na lang natira sa dati may 200 bahay na nakatirik dito. Ang mga natirang bahagi humalo na sa burak ng kanal. Ang iba, nakalubog pa sa mga bahaging may bahana hanggang dibdiban lalim. Ang mga residente, animoy nagpapatintero sa pag-iwas sa mga may bahang lugar habang nangangalap na maisasalba. Karamihan sa mga naisasalba nila, mga yerong pambenta sa junk shop para may pambili ng pagkain. Ang natira sa hagdanan na lang at saka CR, yan na lang ang natira namin. Lahat na gamit namin walang natira. Kasi Halos wala natira, ba't nandito pa kayo? yung mga yero na namin para naman mayroon kami mapakinabangan. Konting damit lang po. Yun lang. Saka yun lang po yung natira. Bukod sa suot ninyo. Bukod sa suot ninyo, yan. Opo, bukod sa suot namin, yun lang po yung natira. Wala na pong nasave na gamit eh. Isang bahay ang pinaghilalaan nilang pinagmula ng apoy pero iniimbestigahan pa raw ito. May nag-aaway po na mag-asawa dun sa likod. Tapos po, nasunog na po, may nasusunog po, hindi pa po nila sinisigaw na may nasunog na. Mga 11 po sinigaw na nila na may sunog na kung kailang malaki na. Opo, nagbayanihan ng tulong, wala naman po kaming katubig-tubig dito. Sa kabila ng trahedya, walang planong magbagong buhay sa ibang lugar mga nabiktima ng sunog dito sa Sitio Gulayan. Lalo na't ito ang lugar na kanilang kinagisnan sa halos buong buhay nila. Umaasa mga residente na matutulungan sila ng pamahalaan. Sana po sa Pangulo natin, tsaka po sa mga namamahala ngayon. Kasi dito na ho kami lumaki, halos lahat po na dito na po lumaki. Tsaka kahit ganito ho yung baryo namin, nagkakaisa ho kami rito. Dano Tingkungko, naka-alerto, 24. Ayon po kay Malabon Mayor Tito Oreta, nabigyan na ng paon ng tulong ang mga nasunugan